Karamdam, ang kalibungan, usa nga programa maghahatag iyo yung kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidade sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Karamdam, ang kalibungan, magpapahayag ang mga hibagruanan o mga pangasoy, ang mga hintutungdan, kabahin ang pagbaguhan aton klima o climate change. Karamdam, ang kalibungan. DENR, Balita, Kalibungan. Mupay ng ng mga kasangkayan, ini ang taramdahan, kalibungan, balita. Mabuti 200 ka kilos, hiniba-iba nga klase, hina basura, ang nakulikta ha Baybay Boulevard, ng Borongan City, han gingbuhat nga coastal cleanup, kasumpay nagihapan na pag-obserbar han International Coastal Cleanup 2021. Kasagaran ng mga basura nga nakuha, amo anhimo ha plastic, sugadhan na plastic food wrappers ngan na plastic straws. Ngan na nahiapil gihap dinhi an napira nga mga plastic bottles, mga tela, tikang dugnit, ngan naging tataoy na nga mga puthaw. Panoyo ha nasabing aktibidad nga mapahilawig ang environmental awareness sa mga tao ngan makagtirok hini ba nga mga impormasyon para maging giyahan mga policy makers paghimo hin mga konkreto nga mga pitad nga magsusulbar han na problema han marine debris. Ginayat ni OIC PNR Officer Leia Torres ang mga mulupyo nga makiusa panawagan han nabuhatan han pag-implementar han kalimpyo han aton mga baybayon ngan katubigan para maproteheran ang aton ng mga aquatic resources. Ginpartisiparan ang coastal cleanup han mga empleyado ha ilarom han na Penro, Eastern Samar, kabunyog nga gihapon ang tikang ha Environmental and Management Bureau or EMB ngan han na Mines and Geosciences Bureau or MGB nga naka-assign ha nasabi nga field office. Pagkatapusan, usang community education and public awareness ang naginhimo han Sentro Palo. Pumapadayon nga kampanya pagpahibaro katawhan han na mga batakan nga mga balaod nun ngan pagkasunundon kasumpay na gihapon han na pagpanalipod aton kalibungan nga natural nga mga rekurso. Ginhimo ang SEPA Barangay Barayong han na Palo Leyte nga na Barangay East Disoria Carigara Leyte hangyo gihapon han lokal nga opisyalis hini nga mga bungto. Ginpili na sabi nga mga barangay kay natudlok ini mismo han lokal nga panggobyernohan kumo may mga insidente in wildlife nga na timber poaching ngan pagkaing gihapon ngan na illegal nga mga pag-okupar deklarado nga timberland. Siring pa ni OIC CNR Officer Crisostomo Badeo Jr. han na Sentro Palo, importante nga maipahibaro nga ipasunod ang mga mulupyo ini nga mga balaod nun kay may kalabutan ini hapag proteher ang aton na kagurangan ngan an sustainable nga paggamit han mga rekurso nga makukuha dinhi. Pirang aging pasaro han SEPA amo an PD 705 kabahin cutting, gathering and or collecting timber or other forest products without license ngan unlawful occupation or destruction of forest lands and grazing lands ngan iba pa. Para han balita kalibungan, Chito Morante. Iyo palahing batian ang DENR, Balita, Kalibungan. Mopay katak ng mga kasangkayan na adinal kita naton taramdahan ng kalibungan na kundiin iniging papadanga ta aton na maopay ang kaburuton ng Department of Environment and Natural Resources. Pinagi ang aton Regional Executive Director Tirso Parian Jr. Lugad maghihapon ang aton Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar. Lugad maghihapon Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos. Nga ang aton Officer in Charge, Regional Director,
and EMD8 Engineer Reynaldo Barra. Ngan iniya panlimbasog gihapon han Regional Strategic Communication and Initiative Group Open RC. Ngan ini minamangluhan Ms. Maita Reyna Gomez Sutgan. Iya mga kaupo da opisina, Ma'am Rowena, Ma'am Bonavi, Ma'am Hedy, Ma'am Perlis, sugan magahapon ni Sir Ogie and Sir Johan. My name is Chito Morante. Yan ang adlaw, ang aton bisita, amo Sir Arnel Ive. Yan aton Senior EMS, an Ambient Monitoring Section and Laboratory, Environmental Management Bureau in Region 8. Nga kundiin, aton pag-irestoryahan ang Zero Emission Day. Okay? So, mga pa'yung takna, Sir Arnel. Good morning, Sir Chito. Okay. Gusto lang natin may baron, no? Because we are on the Zero Emissions Day, no? So, ano ang historical context, no? Nga nabug-us man ini nga sasalin urog nga Zero Emissions Day. Sir Arnel. Sir Chito, tungod han increase sa greenhouse gas emission, habugos na kalibutan, ang paggamit ng fossil fuels, nagkamayadahin programa ang climate change coalitions, ang mininan kintawag natin na Zero Emission Day. I see. So, can you give us any particular nga environmental concern na gusto tagdon ini nga aton celebration, Sir Arnel? In particular, nga environmental concern na gusto naton tagdon ini nga celebration, aminin RA 9729 or Climate Change Act of 2009, kundiin kinatagan inin doon ang paghimuhan mga policy, programs, and activities para hit climate change ngan kun ano-ano nga epekto hinihataw kalibungan ngayon haaton kalibutan. I see, okay. We do believe nga kung may kita mga celebration, may kita mga kinsasalan or Department of Environment and Natural Resources, may din yung mga tema, no? Yes, sir. Every activity. So, ano ang tema para han Zero Emissions Day 2021? Ano ang mensahe nga gusto taganin doon ni Sir Arnel? Actually, for this 2021, ang team para for Zero Emission Day, isang minsaya na amuan, let give the planet a day off. Siring patagan naton ang kalibutan, hinpahuway, tungod hini na mga emissions. I see, okay. Now, you were mentioning about fossil fuels some a few minutes ago. Di nagtitikang ini nga fossil fuels, nga ano ang importante nga papel ini aton kalibungan, Sir Arnel? Ini na mga fossil fuels, tikang ini naton mga gasolina, petrolyo na ginagamit na naton mga sarakyan, naton mga industries, ngayon na naton mga coal power plant na haton mga energy sector. I see. Okay. Anyway, as what I have been saying earlier, mga kasangkayan, aton naging kayong raw ang aton Senior EMS, ang Ambient Monitoring Section and Laboratory, Environmental Management Bureau, and Region 8, ngan in the person of Sir Arnel Ive. Kami mabalik. Kataliwan na yun. Itinatag ang Montreal Protocol upang pangalagaan ang ozone layer. Ito'y naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga bansa. Ngunit marami pa rin gumagamit ng mga aircon na mayroong HCFC o hydrochlorofluorocarbons dito sa Pilipinas. Tayo nang tumulong sa pagbawas ng masamang kemikal na ito. Pumili ng HCFC-free air conditioners. Ito'y mabuti sa kapaligiran at mas matipid pa sa kuryente. HCFC-free air conditioners. Mas magaang sa planeta, mas magaang pa sa bulsa. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito.
Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. May mga bundok na malawak ang kagubatan, natirahan na maraming uri ng hayop. Dahil sa likas na ganda, magandang tanawin at pasyalan nito. Nagkakaroon ng hanapbuhay ang mamamayang nakatira sa paligid nito. Kainan, tindahan, tirahan, at kung ano-ano pang mga negosyo. Mahalaga na manatiling maayos ang bundok at kagubatan. Kung ito ay masira at mawalan ng likas na ganda, paano na ang kanilang kabuhayan? Paano na ang ating pasyalan? Kung wala yun, wala nito. Karamdaman ang kalibungan. Okay, thank you very much mga kasangkayan. Balik kita nga din aton karamdaman ng kalibungan na kundiin aton ginihirimang rawan ang kapahin han Zero Emissions Day with Sir Arnel Ife and Senior EMS and Ambient Monitoring Section and Laboratory Environmental Management Bureau Rian Ocho. No? Okay, Sir Arnel, ano man liwat ang naging impact paggamit din ng fossil fuels aton na kalibungan ngan global warming ngan bisan na climate change, Sir Arnel? Actually, Sir Chito, ang impact niya na fossil fuel aton kalibungan kay ini nag-iimithin greenhouse gases. Tapos ini naman greenhouse gases tungod han increase sa aton atmosphere, amo ini nagko-cause san global warming. Ang pagitaas ang temperatura ng aton kalibutan. Nga amo inin, ang result is ang climate change. I see. May na ba kita mga alternatives na pwede magamit kabalyuhin ng fossil fuels? And then, ano inhira kon na may daman, no? Nga tipaunan o ini ma-harness natin, Sir Arnel? Actually, we have an alternatives regarding pagbalyuhan ng fossil fuels. We have mga renewable energy. For example, we have the geothermal energies, we have the hydropower, yung tubig, yung energy sa tubig, we have the solar energy, and we have also the developed cleaner fuels. Okay. So anyway, gobyerno nga bahin, Sir Arnel, anong mga policies, mga programs siguro, no? Mga projects, mga balod nun, nga nakabalayan han pag-reduce, kundi man hulus nga pagbaya han aton dependency ha fossil fuels, Sir Arnel? Ha aton government naman, may dakita mga policies and programs and projects to reduce the fossil fuels. Amin yun akong sisiring kanina is the energy and fuel efficient na mga para aton sarakyan and even the appliances and paggamit naton han cleaner fuels and educate naton regarding and pagpupromote naton han renewable energy. Okay. Now, opisina han Environmental Management Bureau, ano yung mga programa nga may kalabutan hining kampanya kontra combustion han fossil fuels, Sir Arnel? Haamon ayan siya, Environmental Management Bureau Region 8, anamon mga programs and activities or kampanya kontrahan combustion and fossil fuels is ang pagpromotan renewable energies. And then the other one is we do the anti-smoke belching operations. And we have the Bike for Life campaign para ma-reduce naton ang paggamitan fuel. And then we have also the information campaign for climate change para aton communities, barangays, and even schools. I see. Okay. Mga kasangkayan, we're talking about Zero Emissions Day with Sir Arnel Ife and aton Senior EMS and Ambient Monitoring Section and Laboratory and Environmental Management Bureau in Region 8. We'll be right back, just right after this. Itinatag ang Montreal Protocol upang pangalagaan ang ozone layer. Ito'y naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga bansa. Ngunit marami pa rin gumagamit ng mga aircon na merong HCFC o hydrochlorofluorocarbons dito sa Pilipinas.
tayo nang tumulong sa pagbawas ng masamang kemikal na ito. Pumili ng HCFC Free Air Conditioners. Ito'y mabuti sa kapaligiran at mas matipid pa sa kuryente. HCFC Free Air Conditioners. Mas magaang sa planeta, mas magaang pa sa bulsa. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. May mga bundok na malawak ang kagubatan, natirahan na maraming uri ng hayop. Dahil sa likas na ganda, magandang tanawin at pasyalan nito. Nagkakaroon ng hanapbuhay ang mamamayang nakatira sa paligid nito. Kainan, tindahan, tirahan, at kung ano-ano pang mga negosyo. Mahalaga na manatiling maayos ang bundok at kagubatan. Kung ito ay masira at mawalan ng likas na ganda, paano na ang kanilang kabuhayan? Paano na ang ating pasyalan? Kung wala yun, wala nito. Taramdan ang kalibungan. Thank you very much. We're back for good right here. Aton taramdan ang kalibungan, ang kundiin, kaistorya naton ni Sir Arnel Ife, ang Senior EMS, ang Ambient Monitoring Section and Laboratory, ang Environmental Management Bureau in Region 8. We're talking about Zero Emissions Day. No? Okay, Sir Arnel, para ordinaryo nga mga tao aton na mga lugar nga gitatrabahuan anaton mga communities nga bisan na nira mga hayra mga panimalaya So ano ang mga pwede nira mahimo para makasuporta hini nga panawagan, Sir Arnel? Actually, Sir Chito, ang pwede natin masuporta ini natin panawagan is, for example, kung nada kita aton house, we can do the pagtipid and konsuman kuryente. First is, and the second is, we do the switching off kung diri kinagamit itaton mga appliances, or sa office man, we switch off the lights kung diri kinagamit. Then kung may mga sarakyan kita, we can do the carpooling to save the consumption and fuels. And the greening program, magtanom kita para ang greenhouse gas i-absorban natin gintatanom ng mga plants. I see. So for this year, 2021, para hining aton Zero Emissions Day, iton ano ang mga activities nga nakaplano nga paghimuon kung may naman, Sir Arnel? Actually, for this year's Zero Emission Day for 2021, we have the activities, for example, yan na is garage testing na ginhimo naton for the government agencies. We have also the anti-smoke belching operations para private ngayon public vehicles. And then we have also the information campaigns for para mga offices also and schools. I see. So maybe wala ko makapakiana siguro tanan But then may nakagusto nga ipasaro na other information para latan aton ng mga mamalati, mga magkirita. Ngan siguro para latar may baro. What are these? And itira gyapon mga pagbubuhatan, Sir. This additional information slides, this zero emission is actually in relation with climate change. So, an aton ahensya will doing also an activities this coming November for the Clean Air Month and the climate change awareness. So, we will continue this program in relation with climate change awareness. Tapos, amoy ni naton bubuhaton haton agency para haton liwat also for the other concerns like na mga LGUs, and the other one is para latan naton mga stakeholders.
I see. Okay. In this conversation of ours, due to limited time, I guess we have to take this opportunity. We are giving you this opportunity bahin ka may mga panawagan and of course your closing statement. Go ahead. Actually, Sir Chito, is simple lang naman ang panawagan from the Environmental Management Bureau is suportahan unta kitahan aton mga activities and programs na kinbubuhat para aton mga communities and in the LGUs, and buligan also an aton for example ada kita panimalay, buligan naton pag-reduce also ang mga emissions. Sharing ko pa kanina is a simple switching of appliances would help to reduce the emissions and greenhouse gas. So damo ini na aton ikukuha na para aton mga schools and even the communities. It's a matter of discipline la on how to reduce the greenhouse gases. Okay. Thank you very much mga kasangkayan. Aton ging kaistorya ang Senior EMS and Ambient Monitoring Section and Laboratory and Environmental Management Bureau in Region 8 in the person of Sir Arnel Ife. Nga kundi aton ging istoryahan ang nakapartihan Zero Emissions Day. Gentlemen and ladies, this has been the Taramdanang Kalibungan nga naging padangat aton pinaagi mo pa yung kaburuton ang Department of Environment and Natural Resources, pinaagi aton Regional Executive Director Tirso Parian Jr. Sugad mga hapon, Assistant Regional Director for Management Services Dr. Art Salazar, Assistant Regional Director for Technical Services Forester Jose Elmer Bascos, nga nan aton Officer in Charge, Regional Director and EMB 8, Engineer Reynaldo Barra. Ang napanlimbasog gihapon, han Regional Strategic Communication and Initiatives Group o kung RC, minamangluhan ni Ms. Maita Reyna Gomez of Dong. Iya mga ko po opisina, Ma'am Rowena, Ma'am Bonavi, Ma'am Hedy, Ma'am Perlis, Sir Ogie, and Sir Johan. My name is Chito Morante, saying thank you very much for having been with us at Taramdan ang Kalibungan. Ayos. Iyo palahibatian ang Taramdam ang Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag ay iyo'y kasayuran, may tungudan mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdam ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabroanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ng pagbago-an atong klima o climate change. Taramdam ang Kalibungan. Wala ka bang napupuna o aking kaibigan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? May polusyon sa hangin, pati na sa mga ilog natin. Basura'y kumakalat, san ka man tumingin. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dapat ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang ita'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Perdeng kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao
siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ito'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula. Wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay, siya'y ating buhay, karugtong ng ating buhay. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo